Greetings po mga kababayan. Harinawa sa mga oras na ito, saan man kayo naroroon, kayo ay nasa mabuting kalagayan. By the way, sa mga hindi pa po nakakilala sa akin, ito pong muli sa Atty. Rogelio Wong ng Batas Pinoy. Ang ating pong channel ay isa pong legal aid public service program ng inyong lingkod in collaboration with the Integrated Bar of the Philippines, Manila Port Chapter. Alright, so by the way, pwede po bang bago tayo magpatuloy, kung hindi pa po kayo subscribers, no? Ay sa ating channel, pwede po ang makahingi po sa inyo ng pabor kasi po sabi po ng YouTube sa kanilang datos, 60% po, mahigit 60% po ng ating viewers ay hindi pa po subscribers, no? So kung hindi man po kalabisan, and if you find our videos interesting, informative, paki-click po, no? Paki-subscribe po, of course. Always remember, paki-click din yung share and like buttons po natin. And of course, yung notification bell. Upang sa ganun, pag may mga updates po tayo, you'll be duly notified. Na mahalaga din po ang i-click po nyo ang share and like kasi po upang mahuli po tayo ng algorithm ng YouTube at mapalawak pa natin ang ating advokasya na ma-share po natin sa ating kaibigan, kababayan, kamag-anak, kapitbahay o kakilala natin, no? Saan man sila o kayo naroroon, ang ating mga pinag-usapan dito. Sabi nga natin, no? Labang na ang may alam sa batas. Okay? Maraming salamat. Alright. Ang ating pong tatalakayin ngayon sa ating episode nito ay sulat po sa atin ni Chisa Mayan Family. Chisa Mayan Family. O yun po ang kanyang username. Alright? Usapin dito ay tungkol doon sa hidwaan nila sa kanilang barangay, no? O sabi niya dito sa atin. At saka tungkol sa kanilang problema o issue sa PAO, no? Sa Public Attorney's Office. Sabi dito, "Good day, attorney. Ako po ay silent viewer ninyo o follower po ninyo sa YouTube. Gusto ko po lang sana na may tanong kung saan po kami pwedeng makakuha ng attorney. Kasi po, yung pong reklamo po sa amin sa barangay at baka po maisyuhan po ng CFA. Sa hindi pa po nakakaalam kung ano yung CFA, ito po ay Certificate to File Action na kung saan pag may kontrobersiya po ang kabarangay, no, at hindi nagkaroon ng settlement, ay maaaring mag-issue ang barangay ng CFA, Certificate to File Action, upang sa ganun ay pwede silang pumunta sa korte at doon na lang sa korte i-litigate yung kanilang mga reklamo sa isa't isa. Okay? Ngayon, ang tanong sa atin ay saan ba daw siya pwedeng kumuha ng lawyer o sabi niya, at pwede bang, kung pwede, kang makuha ding lawyer. Okay? Kasi sabi niya, pumunta kami sa PAO dahil ang lawyer po ng PAO yun din ang lawyer ng kalaban namin about sa civil case po. Okay? So tandaan po natin ito yung naging kontrobersiya noon, no? Tungkol dito sa pag-handle po ng PAO lawyers, no? Lalo na kung ito daw ay may kinalaman sa conflict of interest na kung saan pag ang PAO lawyer na po ay may nag-handle na sa isang kaso, ay dahil sa conflict of interest, yung kalaban ay hindi din po pwedeng kumuha ng lawyer din sa PAO tulad nitong sinasangguni po sa atin. Okay? Bigyan po natin ng kaliwanagan yan, ha? Kasi po hindi po tama yung pananaw na yan. Kasi nakorek na po yan ng ating Korte Suprema. Ganito po yun. Una, bawal po ang abogado na mag-appear po sa barangay. Okay? Ang appear lang po sa barangay ay yung mga parties lang po doon sa kontrobersiya. Maliban na lang kung yung abogado ay involved siya doon sa usapin doon sa barangay. Okay? Pero other than that, ay bawal po ang lawyer doon sa barangay at bawal din po ang lawyer sa small claims court. Okay? Now, ganito yan, pwede kayong pumunta pa rin sa PAO kung gusto ninyo. Okay? Kasi yung pananaw na
may conflict of interest, no? Dahil ang kalaban ninyo, lawyer din, okay? Ay binago na po yan na binigyan na po ng linaw ng ating Korte Suprema yan, no? Sa pamagitan ng nagkaroon po tayong tinatawag nating the Code of Professional Responsibilities and Accountability, na kung saan ayon dito sa Section 22, Canon 3 of the CIPRA, sabi dito, ay a conflict of interest of any of the lawyers of the public attorney's office incident to the services rendered for the office shall be imputed only to the said lawyer and lawyer's direct supervisor. Okay? Such conflict of interest shall not disqualify the rest of the lawyers of the public attorney's office from representing affected client upon full disclosure to the latter and written informed consent. O yun, maliwanag po yan, no? Sabi po ng Korte Suprema. So, pwede pa rin kayong dumulog sa PAO, Public Attorney's Office, no? Kung kayo ay qualified, no? Kasi po, kung wala po kayong kakayahan na kumuha po ng private lawyer, you can always go to the Public Attorney's Office, okay? So, hindi na po papasok yung sinasabing nating conflict of interest, no? Kasi kung ang PAO lawyer ang mag-handle ng kaso ng bawat litigants, no? Hindi na po yan, no? Kasi na-clarify na po yan ng ating Korte Suprema, no? Sa pamagitan din po sa ating SEPRA na ating nabanggit. So, pwede po yan, no? Ang prohibited lang, ang sakop lang po ng conflict of interest ay yung mismong lawyer at saka yung kanyang direct supervisors na nag-handle po ng kaso ng iba. Kaya nagkaroon ng conflict of interest, no? Hindi daw po affected yan sa ibang mga kaso. Okay? Kinailangan magkaroon lang ng full disclosure at written informed consent ang client. So, pwede po yun. Now, kung ayaw naman po ninyo at hindi kayo po pwede sa PAO, no? You can also go to our office, no? Dito po sa any chapter po ng ating Integrated Bar of the Philippines, no? Mayroong mga chapters po yan, ang IBP, no? Sa iba't ibang parte po ng Pilipinas, no? And then mayroon po tinatawag na legal aid lawyers po doon, mga volunteers po ito. And kung qualified po kayo, no, may interview kayo doon, perhaps you could also avail, no, of the legal aid service of the Integrated Bar of the Philippines. Okay, subukan po ninyong sumangguni po sa IBP, no, chapter, sa legal aid office ng IBP kung hindi po kayo ma-accommodate ng public attorney's office. Okay? So, I hope nasagot natin ang katanungan sa atin ni Chisholm Mayan family. Alright? So, bago tayo magpatuloy, pwede po bang makahingi po sa inyo ng karinyo? If you have, of course, ng inyong time, no? Pinopromote po natin ang ating pong libro, no? Sa nakita ninyo, if you're interested, paki-screenshot po mga libro na yan, so that if you're interested, mabisita po ninyo ang kanilang website, no? Makikita po ninyong librong yan na pinopromote po natin. They have also branches nationwide. Meron sila sa Davao, sa Cebu, and of course sa Metro Manila like Quezon City, Makati, Manila, Mandaluyong. Excuse me. Meron po silang branches po doon. I highly recommend na meron po kayong legal handbook, no? A Daily Companion for All. Ito po, ang librong ito contains the abstract, no, of the laws, no, na most likely may kinalaman po sa buhay po natin from the time we were conceived hanggang sa nagkaroon tayo ng pamilya, nagkaroon po tayo ng trabaho, magkaroon tayo ng properties, no? At nagkaroon tayo ng issues sa ating marriage, no? Support sa mga anak po natin, sa kanilang mga birth certificate, marriage contract, no? Titulo ng lupa, mana, no? Easement, no? Right of way. More nandito po, no, sa mga abstract po ng mga extract po rather ng mga batas kung nabanggit ay makikita po ninyo dito sa legal handbook, no, A Daily Companion for All. I also recommend yung tinatawag nating handbook on the Bill of Rights, no. This book contains our the Bill of Rights, no, na protektahan po, no,
ng ating saligang batas in the event po na ang ating estado ay mag-exercise po sila ng kanilang inherent powers, no, bilang estado, katulad ng police power, the power of eminent domain, na kung saan pwede pong makuha ang ating property for public use and purpose subject to just compensation. Although may mga time din po na we may not be entitled to just compensation. Of course, the power of taxation. Siyempre po, pag itong tatlong ito, na-exercise po yan ng Estado, apektado po ang ating, it could affect have adverse effect on our life, property, or liberty po natin, no? Lalo na sa usaping warrant of arrest, no? Kailan ba tayo pwedeng ma-aresto ng walang warrant? May warrant ba dapat? How about search and seizure? Kailan ba tayo pwedeng malughog ang ating mga properties with warrant or without warrant? And of course, kung tayo nahuli o you are under police custody, no? Kayo ay under custodial investigation. Ano bang karapatan ninyo? Ano kung kayo ay nasa custodial investigation? And of course, pag ang ating mga electronic gadgets, no, ay nagagamit po yan, no, sa krimen tulad ng ating computer, laptop, at saka ating mga tablets, ay magiging cybercrime po yan, and itong mga properties po nito, electronic gadgets, could be subjected to cyber warrants, no? Upang sa ganun, maaaring makumpiska yan o makuha ng gobyerno, ng law enforcement authorities for forensic examination. So, malaking bagay kung meron po kayo mga librong ito sa inyong tahanan, sa inyong workplaces, no, for your ready reference. Of course, yung iba po nating libro ay highly recommended, yung labor laws po natin, corporate laws, annotated, at saka yung ating SIPRA, no? Kayo mga panyeros at panyeras, no? You could have this book as your handy reference in the exercise of your tasking po natin sa ating mga client, no? As a labor laws po natin, no? Sa mga practitioners po natin sa labor industrial relations, sa corporate law po natin, mga corporate lawyers, no? Annotated, meron po tayo niyan. At of course, sa SIPRA po natin. Okay? So, these are all hardbound books, no? And you can order online or you can visit their stores po sa Metro Manila or in Cebu or in Davao. Okay? Free delivery po sila, no? If you order online. Okay, maraming salamat. Okay. So again, bago tayo magpatuloy, at saka, of course, saka papasok pa lang, and siyempre po, siguro, I hope, sa replay nito, mapapanood ninyo, kung hindi mo po kalabisan sa inyo, if you find our videos interesting, informative, pwede mo bang, at hindi pa kayo nag-subscribe, pwede mo bang magpakiclick po inyong subscribe, shares, and like buttons po natin, and of course, yung notification bell, upang sa ganon, ay matulungan po ninyo ang inyong lingkod na ma-spread out po natin ng ating advokasya, na maipakalat pa natin ang legal na impormasyon o kalaman sa ating mga kababayan, no? They could be your friends, your relatives, kapitbahay po ninyo, o kakilala din ninyo. Okay? Because sabi nga natin, lamang na ang may alam sa batas, at sila rin po, no, ay may mapupulot, no? Ang pinag-usapan natin dito could be relevant to them, no? O makaka-relate po sila. Okay? So, I hope matulungan po inyong lingkod at mahit po natin yung ating minimiti na mga 1 million subscribers po tayo. Hopefully, no, within this year. Kung hindi man, ay siguro po early next year. Okay? Maraming salamat, and I hope to see you again in the next video po natin. And mabuhay po kayong lahat, at God bless.